Magandang araw po, ako po si CRP, na Jim D po. So, may bisita tayo kanina, si Ma'am Jocelyn ng R&J Fitness Center ng Pasita sa may San Pedro, Laguna. So, maganda yung concern ni Ma'am Jocelyn kasi isa siya sa mga nakapanood ng mga videos natin regarding do sa sinasabi ko na kailangan continuous tayong nag-upgrade ng mga gym equipment natin kasi lagi nagkakaroon ng competition eh. So, na-appreciate niya ngayon yung topic natin na yun kasi dati, for the longest time, siya lang mag-isa yung gym na nandun. Parang more than 15 years na ata siya na may gym doon sa may Pasita, sa may Robinson. So, ngayon na-threaten siya kasi may dalawang high-end gym na nagtayo doon sa lugar niya, although hindi ganun kalakihan. So, ngayon, palibasa kasi, more than 10 years, 15 years na yung gym niya, medyo yung mga gamit niya is limited lang sa isang workout. Kagaya niya, dati kasi, kagaya ko, nakasanayan namin na pagka yung pec deck lang talaga siya. Pero ngayon kasi, meron tayong tinatawag na reverse flies with pec deck. So, the same lang naman yung kakaining space nung pec deck at saka reverse flies with pec deck. So, bakit hindi 2-in-1 na yung kunin mo? Kasi, maski sa akin, yun yung pinag-uusapan namin nung galing siya dito sa gym. Yung Gym Republic is 1,200 square meters. Pero, siguro nasa around 500 square meters yung pinaka-gym area ko. Isipin mo, 500 square meters na yung gym area ko, kinakapos pa rin ako ng space kasi ang dami talagang tao, kumbaga yung demand, napakalaki. So, yun yung problema kalimitan sa mga gym is limited yung space. Ako nga, ganun na kalaki, pero para sa akin, limited pa rin. Kaya nga, yung ginugol namin ng mga gym ngayon na expansion is more than 800 square meters na yung gym area mismo. So anyway, so yung sa kanila, limited. Puno na yung mga gamit niya, pero hindi na siya makapagdagdag. So ngayon, kabutihan to, napanood yung mga videos natin. So, papalitan nila yung reverse flies with pec deck nila. Tapos, yung old school na hammer na bench press, di ba? So, familiar kayo doon. Ngayon, papalitan nila ngayon kung napapanood nyo yung multi-press. Yun, medyo nag-trending yung multi-press na yan eh. So, yung multi-press, ang maganda, kung ano yung kakaining space ng hammer bench press is the same din ng space na kakainin ng multi-press. Pero ito yung difference. Sa multi-press kasi, pwede ka mag-shoulder press, pwede mag-incline bench press, pwede mag-flat, pwede mag-decline. Pwede ka rin mag-deadlift, pwede ka rin mag-shrug, pwede ka rin mag-rowing. Na hindi mo magagawa dun sa mga hammer na fix na bench press. So, yun yung sinasabi ko na, okay, napuno mo na yung puno mo na yung gym mo. Pwede ka magpalit ngayon ng mga equipment mo na almost the same yung kinain space. Kagaya nung sumunod, yung old school na squat rack, di ba? So, familiar naman kayo dyan sa old school na squat rack. So, meron din siya noon. Pero ngayon, pinalitan niya ng 4x4. So, sa 4x4 kasi, pero sa squat rack, na meron yun, meron na rin crossover yun. Meron na rin lat pull down yun. Meron na rin rowing yun. Yun ang maganda kasi, although hindi mo siya ipapagamit primarily para sa lat pull down or sa rowing o sa crossover o sa bench press, ito kasing equipment na to, pwede itong alternative doon sa sa iba pang mga equipment mo. Kasi, katulad niyan, may bench press ka, di ba? May flat bench press. Pero alam mo naman ngayon, na panahon, na merong mga nag-workout na nagbabase sa oras. So meron nagbe-bench press 30 seconds, 45 seconds, 60 seconds ang pahinga, ang interval. Pero hindi mo magawa to kung nakapila ka sa paggamit ng equipment na yon. Ito maganda doon. Kung may gumagamit ng flat bench press, pwede mo gamitin ngayon yung 4x4. Di ba? So, hindi lang siya nalilimitahan doon. Tapos ngayon, hindi lang bench press magagawa mo doon, madami pa. Ganun din yung lat pull down, di ba? Isa sa pinakamaraming nagagamit na equipment is lat pull down at rowing, nag-aagawan dyan. Pero dahil sa 4x4, pwede ka na mag-lat pull down din, pwede ka rin mag-rowing. At ang pinaka-importante sa akin talaga, ito yung napansin ko. Ang crossover kasi, doon sa gym ko, parang 8 crossover ako meron.
So parang dalawang full crossover, tsaka 6 na parang mga compact crossover. Bakit? Kasi napansin ko kasi, kung isang crossover lang, kulang yon eh. Bakit? Kasi, yung crossover lang naman natin, dalawang kamay yung ginagamit doon eh. Pero, sa dami ng exercises na magagawa sa cable machine, yung isang side nun, pwede ka mag-tricep, pwede ka mag-bicep, pwede ka mag-abs, at iba pa. So, ang mangyayari dyan, lagi kang may kaagaw dun sa single side na cable machine. So, yung gustong mag-crossover ngayon, yun yung walang magamit. So, talagang practical na magkaroon ka ng at least isa na extra. Bukod dun sa full crossover mo, at least may isa kang extra. So, yun yung kagandahan ngayon. Aalisin nila yung squat rack. Papalitan ngayon ng 4x4. So, gaano kaganda ngayon yun, di ba? Pinalitan mo yung existing na equipment mo, pinalitan mo ng same space or footprint na kinain nung old na equipment mo, pero itong bago mong equipment, mahigit 2 yung workout na magagawa. So ito, bagay talaga to, especially do sa mga gym na limited ang space or punong-puno na yung equipment nila at gusto lang magpalit. Kasi tingnan mo, kung hindi ka magpapalit ng equipment mo, dumadami yung demand mo eh. Yung market mo, dumadami. Nalilimitahan ngayon. Ngayon, pag to umapaw, kunyari, ito lang yung capacity ng ng market mo, sumobra na at nasaturate mo na. Ang problema niyan, kung gusto ko pa mag-gym, hindi na ako kasi dyan, lilipat na ako ngayon. Diba? Okay. So ngayon, pinag-usapan din namin yung mga maliliit na gym na katabi niya pero high-end. Sabi ko sa kanya, in a way, hindi rin ako matetreten kasi familiar ako doon sa mga gym na sinabi niya, at least 2. Kasi yung mga gantong gym, maganda talaga siya. Actually, maganda siya. Para siyang parang pang-resort type na gym. So, yung parang pang-condominium. Pero ang difference kasi, majority ng mga pang-condominium na gym, maganda siya, tignan. Maganda yung facade, maganda yung aesthetic, pagpasok mo, komportable. Pero pagdating mo doon, parang lilimitado yung equipment. Pero sa limitado, hindi na nakapila ka pa. Kaya makapapansin mo, hindi ko naman sa nila lahat, no? So, pero mapapansin mo, bihira na may mga bodybuilder na malalaki talaga na nag-workout sa ganon. Kasi parang dahil ko konti yung equipment, magaganda. Walang tayo pag-uusapan kung maganda o hindi. Maganda. Pero pag minsan, hindi lang nadadaan doon sa ganda eh. Kasi nalilimitahan yung dahil naubos yung space sa pagpapaganda at lumiit yung mga equipment, kukunti yung equipment, parang hindi na siya conducive sa pagpapalaki ng katawan kung seryoso kang bodybuilder, di ba? Kung gusto mong mag-workout. Maganda siya. Pero kaya hindi ako threatened. Kaya nga, ang gagawin ko, kung ako yung nasa sitwasyon niya, una, sabi ko nga, papalitan ko yung mga equipment na multifunctional. Tapos pangalawa, yun yung na-realize ko, dadamihan ko ng dumbbells talaga. Kasi, bakit? Hindi lang isa, hindi lang 2 set. Kasi, ang gagawin ko dyan, pag madami yung dumbbells ko, hindi napila yung mga tao, lalo na yung mga heavy lifter, yung mga bodybuilder, gusto niya marami mga dumbbells, lalo na pagka nagda-drop set yan sila. So, yun yung advice ko dun sa kanila na kung limitado na yung space, damihan mo yung dumbbells, yung equipment, gawin mong multifunctional. Tapos ito, bago natin tapusin yung bigyan ko kayo ng tip, which is yun yung personal na ginagawa ko. May mga libre na marketing tools para ma-market yung yung produkto mo, especially kung yung gym mo. Katulad ng Gym Republic, ano yung ginagawa namin o sa Gym Depot. Suggestion ko niya, ito libre to. Suggestion ko niya, ang gym kasi is may peak hours. Yung peak hours ng gym is kunyari between 4 to 8 o'clock ng gabi. Kunin mo ng video na medyo madami nagwo-workout para maipakita sa mga nanonood na ang dami palang pwedeng gawin at marami ang kakasya doon sa gym mo. Pangalawa, ang gawin mo doon, mag-feature ka from time to time nung mga nagwo-workout. Let's say, itong taon to, ginagawa niya is for chest exercise. I-feature mo,
hindi mo kailangan hindi kailangan professional bodybuilder kasi kahit ordinaryong tao lang yung kukunan mo, okay lang yun. Kasi mas nakaka-relate sila doon eh. Kasi pag yung malalaking katawan na masyado yung kukunan mo, parang baka di ko kaya yun kasi laki lang ng katawan nun eh. Pero kung yung ordinaryong tao lang yung kukunan mo, parang mas achievable para sa kanila. Ngayon ang maganda nito, huwag mo i-video lang. Gawin mong reels. Gawin mong pang TikTok. Gawin mong pang short. Bakit? Instead of ipopost mo yan sa FB as regular video, ipost mo yan as reels. Kasi yung algorithm ng Facebook, mas pinopromote ni Facebook yung reels. Kaya pansinin mo yung pansinin niyo yung yung reels ko sa Facebook. At napakadaming viewers ko noon. Siguro nag-average ako ng 5,000 pataas. As a matter of fact, meron akong mga views na 200,000 pa nga eh. Na hindi nangyari yan sa ordinary video. Ang ordinary video ko nag-average lang ng 500 na viewers. Ibig sabihin, sa video, ang haba-haba na nga nung ginawa ko, pero kukunti lang yung nanood. Samantalang yung reels, ang ikli-ikli, 60 seconds, pero libo-libo yung nanonood. So, libre to. Ang maganda kasi nga, si Facebook na rin ang nagsasabi o nagpapadala ng mga videos na yan doon sa mga tao na posible mong maging kliyente. So malaking bagay yan, yung marketing tool na yan. Kasi sa panahon ngayon, digital na tayo, kailangan matuto tayong mag-adapt. Maski ako, napakatigas ng ulo ko pagdating sa mga ganyan eh. Kumbaga sa progress, matigas ang ulo ko. Kaya nga ginagawa ako dyan, papatulong ako sa anak ko, nagpapatulong ako sa mga staff ko para makapag-adapt ako. So ito yung mga paraan para ito paano makapag-survive tayo doon sa mga struggles at saka mga pagsubok pagdating sa gym business. Kasi, kagaya na sabi ko, napakagandang business ang gym business kasi nga, parang semi-passive na lang siya. Hindi siya ganun kahirap patakbuhin. So, kailangan mo lang patagalin talaga at matuto paano i-maintain at kumita ng maayos. Hopefully si RP, nag-gym din po. Maraming salamat po.